Para sa inyo, Senator, how does it feel na finally nakita ninyo at kumpirmado na arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at as we speak, I think nakatakda siyang ilipad patungo sa dahig para doon siya ikulong. Ano yung pakaramdam? After all these years, since nag-file kayo at kayo isa sa mga targets niya ng persecution. We allowed ourselves a few minutes of celebration, pero we had to bring ourselves back dun sa lupa kasi hindi pa po tapos by any measure. Unang hakbang pa lang po ito ng hustisya para po dun sa mga biktima ng EJK, at ito rin yung unang hakbang towards accountability ng isang leader ng bansa, na ang mensahe dito, pagka ikaw gumawa ng sala, kahit presidente ka, mananagot ka. At pangatlo nga, most importantly, or another important symbol is ito ay magiging halimbawa sa mga future political leaders ng bansa, na yung mga na-inspire man ni Duterte na mag-abuso ng kapangyarihan at gawin yung ginawa niya, hindi na nila magagawa without considering yung nangyari kay Duterte. Pagka gumawa ka ng mali, mananagot ka. Pagka binigyan ka ng kapangyarihan, huwag mo ito aabusuhin. At yun nga, talagang darating yung punto na hahabulin ka ng mga pang-aabuso. Kumusta naman, Senator, yung basa ninyo doon sa restback ng mga taga-suporta niya? Yung mga nananawagan, I think, including former presidential spokesman Harry Roque, para magtipon-tipon yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. How serious is this initiative from your perspective? At this point in time, sa mga ganyang bagay, ang rule of thumb is huwag mag-underestimate. Huwag mag-underestimate, cover all your flanks, tignan yung severity ng bawat potential threat, titignan natin ano bang nasa likod niyan, at gaano ba kalalim yan, ano yung potential niya na mag-snowball into something big. So yan yun. Pero having said that, ang one thing going for the Marcos administration is the fact na nasa Davao nangyayari yung mga yan. Ang baluarte ni Duterte is nasa Davao. So that may work against them kasi yung center of gravity ng ating gobyerno is still Metro Manila. At ganun din yung nangyari kay the former President Ferdinand Marcos Sr., na ang baluarte niya yung norte, kaya nung nawala ng amor yung Metro Manila, hindi niya hindi ma-control. So may mga ganong dynamics din kasi na kailangan ma-ikonsidera. Pero ang kailangan i-monitor ng Marcos administration is yung mga nangyayari sa mga iba't ibang chat groups ng mga officers, mga PMAers, at sa barracks, yung mga kwentuhan ng mga sundalo. Kailangan maramdaman nila, makapa nila yung pulso ng mga sundalo as regards this particular incident. Dati niyo na naman binabanggit na merong effort coming from the Dutertes to destabilize the Marcos administration. Pero dito sa pagkaka-aresto niya, mukha bang mas naging matindi or mas magiging matindi? Wala pa tayo dun sa hindi pa natin nakikita yan sa ngayon. So kailangan yung monitoring is constant eh. Yung initial lang na na sabihin natin outrage, so far wala naman yung parang mga opisyal na nagwawala or talagang gusto na mag-alboruto. So far wala pa, but it doesn't mean it's not gonna happen within the next few weeks. So constant lang ang monitoring dyan, na nakikita naman na ngayon very transparent eh. You should have eyes and ears all over the place para ma-preempt mo yung kung ano mang mga ganyang pagkilos. Pero sa tingin niyo, is this enough spark to trigger that kind of people power na mukhang
iniisip ng ibang mga kampo itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dun sa initial assessment namin about this, hindi. That it will not turn into an EDSA tres man lang. No? Bakit po? Kasi may ano na rito may mga singaw na early on Ilang beses na nagkaroon ng mga instances ng panawagan at kung ano-ano. Hindi naman hindi naging responsive. Tapos dito nga sa ating mga surveys na ginagawa, medyo nawalan na sila ng amor dito sa Luzon. Yung baluarte nila sa Mindanao, kung nangyari ito sa Davao, things will be different. It's gonna be messy, no? Kaya nga sinasabi ko yung parang lahat ng circumstances fell into the right places that produced yung nangyari kanina. Relatively peaceful arrest ang nangyari. Hindi ang dun sa contingency planning sa mga scenario building, walang ganun That was the perfect condition which nasa outlier siya Oo, Pero nga, yun oo. ang nangyari. Yun ang nangyari. Kaya ano? Kaya medyo nakakagulat din kasi given the clout, whatever remains of the clout of the Dutertes, mukhang ang prediction magiging messy, pero hindi na nangyari. At least so far. Oo. Pero nga, when it comes to this destabilization na dati na namang umuugong, kasi syempre kung ikaw yung mga Duterte, hindi mo na iintay yung 2028, di ba? Mas papadaliin mo na maparitan yung presidente para makabalik yung dating pangulo. At least, 'di ba? Hindi siya matugis, okay? So paano dapat paghandaan 'yan? Ganito no. Actually, sabi ko nga base sa aming monitoring, 6 na beses na nagtangkang napatalsikin ang Marcos administration nung grupo nila Duterte. Kaya hindi naman natin sasabihin na dahil ngayon nakulong siya, mas siya kasi di naman sila nagpipigil before So, ngayon, I don't see them na magbabago o mas titindihan pa nila. In fact, ang nakikita ko rito, if successful yung pag-transport kay Duterte sa The Hague, mawi-weaken sila considerably kasi symbolic nila yan source, kumaga, symbolic leader siya, source of their strength and even resources. Kasi itong mga anak medyo ito ano ba yun? What's the term? Parang mga walwal lang mga ganun lang Hindi sila ready sa mga ganyang strategizing o kung ano. So ang tatay pa rin nila yung nagkakamada ng mga plano nila. So without the father, sila? Madi-divide sila, mawi-weaken sila. And sana nga ganun na mangyari.